Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa pagpatuloy sa ating kwentong katatakutan? Ang pagtanggap sa kapalaran. Nanlalamig ang buong katawan ni Adrian habang nakatitig sa itim na trono sa harapan niya. Sa kanyang paligid, ang mga aninong nilalang ay lumulutang, pabulong-bulong, tila nag-abang sa kanyang susunod na kilos. Umupo ka na, Adrian. Ang kanyang madilim na bersyon ay nakatayo sa tabi ng trono, inaabot ang kanyang kamay, hinihintay siyang tanggapin ang kanyang tadhana. Tapos na ang pagtakas. Ikaw ang tagapagmana ng mansyon. Ikaw ang bagong hari ng dilim. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ngunit sa kanyang puso, may bumabangong pagtutol. Ito ba talaga ang kapalaran ko? O isa lamang itong patibong ng mansyon upang tuluyan akong lamunin? Habang papalapit siya sa trono, biglang sumigaw ang isang boses mula sa likuran niya. Adrian, huwag. Napalingon siya at sa hindi niya inaasahan, nakita niya si Lola Saning, nakatayo sa likod ng bulwagan, hawak ang isang liwanag na pumipigil sa mga anino. Lola, hindi pa huli ang lahat. May paraan pa para makatakas. Ngunit natawa lang ang kanyang madilim na bersyon. Tama na ang paglaban, Adrian. Natanggap mo na ang lahat. Ikaw ang mansyon at ang mansyon ay ikaw. Biglang sumakit ang ulo ni Adrian. Nakita niya ang mga alaala ng kanyang buhay, bumabalik-balik sa kanyang isipan. Noong una niyang nakita ang mansyon. Noong una siyang hinabol ng mga anino. Noong sinubukan niyang takasan ang sumpa. At ngayon, narito na siya muli, sa dulo ng lahat ng ito. Muli siyang bumalik sa dalawang pagpipilian. Tatanggapin ang kanyang trono bilang bagong tagapagmana ng mansyon, maging hari ng kadiliman, at isuko ang kanyang nakaraang pagkatao. Labag sa lahat ng puwersa, tatangkayin niyang labanan ang mansyon sa huling pagkakataon upang makalaya, kahit na wala siyang kasiguraduhan kung magtatagumpay siya. Ano ang pipiliin mo, Adrian? Tanong ng kanyang madilim na bersyon. Ang kapangyarihan o ang kalayaan? Sa loob ng kanyang dibdib, alam ni Adrian ang sagot. Huminga siya ng malalim, itinapon ang itim na libro sa lupa, at tumakbo papunta kay Lola Saning. Hindi magpapatalo sa mansyon, sigaw niya. Sumigaw sa galit ang kanyang madilim na bersyon, at biglang nagsimulang magliyab ang buong bulwagan. Hindi ka na makakatakas, Adrian. Bumuka ang lupa, at mula rito, lumabas ang mga halimaw ng mansyon, lumulutang, bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit sa huling sandali, inilabas ni Lola Saning ang isang ginintuang anting-anting. Adrian, hawakan mo ito. Hinablot ni Adrian ang anting-anting, at sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa buong bulwagan. Sumisigaw sa sakit ang kanyang madilim na bersyon, habang ang mga anino ay unti-unting naglalaho, parang abo sa hangin. At sa loob ng ilang segundo, nawasak ang buong mansyon. Nagising si Adrian sa lupa. Nasa gubat siya, ngunit wala na ang mansyon. Sa halip, naroon lamang ang isang itim na abo kung saan ito dating nakatayo. Si Lola Saning ay nakatayo sa tabi niya, pagod at humihingal. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Lola Saning. Anak. Malaya ka na. Huminga ng malalim si Adrian. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naririnig na bulong, wala nang presensya ng kadiliman. Tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Adrian sa Maynila. Sa wakas, bumalik na siya sa kanyang normal na buhay. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya, may narinig siyang mahina at pamilyar na tunog. Dahan-dahan siyang dumilat. Sa kanyang lamesa, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang lumang, itim na libro. At sa takip nito, may isang bagong nakasulat. Ang mansyon ay maaring nawasak, ngunit ang kadiliman ay laging naghahanap ng bagong tahanan. Dahan-dahang lumingon si Adrian sa lamesa, kung saan nakapatong ang itim na libro na dapat ay nawasak na kasama ng mansyon. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Ramdam niyang may presensya sa loob ng kanyang kwarto. Isang malamig na anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tapos na ito, bulong niya sa sarili. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sinabi niya, binuksan niya ang libro. Sa unang pahina, isang bagong mensahe ang nakasulat sa itim na tinta. Hindi niya alam kung tinta ba talaga ito o dugo. Hindi ka kailanman tuluyang makakatakas. Ang mansyon ay hindi isang lugar. Isa itong buhay na nilalang. At nakahanap na ito ng bagong tahanan. Sa iyo. Napaatras si Adrian, ngunit biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid niya. Wala nang ingay mula sa labas. Wala nang tunog ng mga sasakyan. Wala nang kahit anong ingay, maliban sa isang mahina at malalim na hininga mula sa likuran niya. Adrian,
Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumingin sa salamin. At doon niya nakita. Sa kanyang refleksyon, hindi na siya mag-isa. Sa kanyang likuran, isang itim na anino ang nakatayo, nakangiti at may pulang mata. Tayo na, bumalik na tayo sa mansyon. Muli niyang hinawakan ang libro, pilit na hinahanap ang susunod na sagot. Sa huling pahina, may lumitaw na isang bagong pagpipilian. Tanggapin ang mansyon sa kanyang loob at maging bagong tagapagmana. Itakwil ito, ngunit kapalit ng isang mas malaking sakripisyo. Anong sakripisyo? Tanong niya sa sarili. At sa isang iglap, may lumabas na bagong mensahe sa libro. Kung pipiliin mong itakwil ang mansyon, isang mahal mo sa buhay ang mawawala. Pumili ka, Adrian. Isa lang ang maaring manatili, ikaw o sila. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, patungo sa bahay ng kanyang ina. Pero pagdating niya roon, wala ng tao. Ang buong bahay ay parang matagal nang inabandona. Ang mga larawan nila sa dingding ay nawala, at ang buong bahay ay parang hindi niya kailanman naging tahanan. Nay, sigaw niya. Nasaan kayo? Walang sumagot. Pagtingin niya sa kanyang mga kamay, napansin niyang unti-unti itong nagiging anino. Hindi. Nang bumalik siya sa apartment niya, nakita niyang mas lumaki ang aninong nakatayo sa likuran niya sa salamin. Mas malakas, mas nangingibabaw. At sa huling pagkakataon, bumulong ito sa kanya. Mas madali kung tatanggapin mo na lang ito, Adrian. Ang mansyon ay palaging nasa loob mo. Isa ka ng bahagi nito. Ngayon, nasa harapan ni Adrian ang dalawang pagpipilian. Hayaan ang sumpa at maging bagong tagapagmana ng mansyon. Tuluyan ng kalimutan ang kanyang dating sarili. Labanan ang mansyon, ngunit kapalit nito ang buhay ng isang mahal niya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi ito totoo. Ngunit naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang anino sa sahig, dahil ang tunay niyang anyo ay nagiging anino mismo. Tumingin siya sa kanyang kamay, at doon niya nakita. Nagsisimula na siyang maglaho. Hindi ako mawawala, sigaw ni Adrian habang pinapanood ang unti-unting paglaho ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagiging anino, ang kanyang mga paa ay nawawala sa sahig. Pakiramdam niya ay hinihigop siya sa isang lugar na mas madilim pa sa mismong mansyon. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi pa tapos ang laban. Muli siyang tumingin sa itim na libro, pilit na hinahanap ang sagot. Nakita niya ang dalawang pagpipilian. Tanggapin ang mansyon at maging bahagi nito magpakailanman. Itakwil ito, ngunit may kapalit, isang mahal niya sa buhay ang mawawala. Kung hindi ako magiging tagapagmana, sino ang mawawala? Sa isang iglap, lumitaw ang pangalan sa pahina. Lola Saning. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi. Huwag si Lola. Hindi siya ang may kasalanan. Ngunit biglang bumigat ang paligid. Naramdaman niyang tinutulak siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang paligid ay nagbago at sa isang iglap, nasa loob na naman siya ng mansyon. Sa harapan niya, sa trono ng kadiliman, naroon ang kanyang madilim na bersyon, nakangiti. Anong pinoproblema mo, Adrian? Tanong nito. Ikaw na ang mansyon. Bakit mo pa nilalabanan? Ngunit bago pa siya makasagot, isang puting liwanag ang biglang lumitaw sa gilid niya. Adrian, labanan mo ito. Si Lola Saning. Humahabol ang matanda, hawak ang isang anting-anting na naglalabas ng liwanag. Ngunit sa isang iglap, biglang lumitaw ang mga aninong nilalang at hinawakan siya. Pinigilan siyang makalapit kay Adrian. Adrian, huwag mong piliin ang kadiliman. Nag-alangan siya. Kung lalaban siya sa mansyon, mawawala si Lola Saning. Kung tatanggapin niya ang mansyon, magiging isa siya sa mga nilalang ng kadiliman. Anong gagawin ko? Sa kanyang harapan, lumitaw ang itim na libro, nakalutang sa hangin. Nagkaroon ng isang bagong pagpipilian. Isara ang libro at bitawan ang mansyon, ngunit si Lola Saning ang magiging kapalit. Buksan ang libro at maging ganap na tagapagmana ng mansyon, ngunit isasakripisyo niya ang kanyang kalayaan magpakailanman. Nanlambot ang kanyang tuhod. Wala nang ibang paraan? Wala na ba talagang ibang pagpipilian? Isang malakas na tunog ang dumagundong sa buong mansyon. Biglang nagbukas ang isang puting pinto sa likod ni Adrian, isang lagusan palabas ng mansyon. At mula rito, isang tinig ang bumulong sa kanya. Adrian, ito ang huling pagkakataon mo. Pumili ka na. Hawak ang libro, tumayo si Adrian. Huminga siya ng malalim. At sa huling pagkakataon, pumikit siya at pinili ang kanyang kapalaran. Nakatayo si Adrian sa gitna ng lumang bulwagan ng mansyon. Hawak niya ang itim na libro, nakalutang ito sa harapan niya, bumubukas at bumabaliktad ang mga pahina ng kusa. Sa kanyang likuran, naroon ang puting pinto, ang huling pagkakataon niyang makatakas.
Sa harapan naman niya, nakatayo ang kanyang madilim na bersyon. Nakangiti, tila alam na niya kung ano ang pipiliin ni Adrian. At sa isang sulok, nakagapos si Lola Saning, umiyak at pinipilit siyang tawagin. Adrian, anak, piliin mo ang tamang daan. Huminga siya ng malalim. Ngunit bago siya makagalaw, nagsimulang bumigat ang hangin. Ang anino ng mansyon ay bumalot sa buong paligid, dumadagundong ang bawat haligi. Hindi ka makakatakas, Adrian. Ikaw ang tagapagmana. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan, parang hinihigop siya ng mansyon mismo. Muli niyang tinignan ang libro. 2 pahina ang bumukas. Kaliwa, isara ang libro, lumaya, ngunit mawala si Lola Saning. Kanan, buksan ang libro, maging bagong tagapagmana, at manatili magpakailanman. Hindi ako dapat pumili sa 2 ito, bulong niya. May isa pang paraan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa huling pagkakataon, pinunit niya ang libro sa gitna. Hindi. Sigaw ng kanyang madilim na bersyon, habang ang buong mansyon ay nagsimulang gumuho. Ang sahig ay nabiyak. Ang mga anino ay nagsisigawan. Ang mga peder ay naglalabasan ng malalalim na bitak. Sa loob ng isang iglap, naging abo ang itim na libro, at kasabay nito, nawala ang lahat ng anino sa kanyang paligid. Nakita niya si Lola Saning, bumagsak sa sahig, nanghihina ngunit buhay. Ang kanyang madilim na bersyon ay unti-unting natutunaw, kasabay ng mansyon. Hindi mo dapat ginawa yon, Adrian. Bulong nito bago tuluyang naglaho. At sa huling sandali, tumakbo siya patungo sa puting pinto, hatak si Lola Saning. At sa isang malakas na liwanag, nagising si Adrian sa isang lumang abandonadong bahay sa gitna ng gubat. Sa kanyang tabi, nakahiga si Lola Saning, humihinga ng mahinahon. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Tumingin siya sa paligid, wala ng mansyon, wala ng anino, tahimik na ang buong kagubatan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay malaya na siya. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Adrian sa normal niyang buhay. Ngunit isang gabi, habang natutulog siya, may naramdaman siyang isang malamig na hangin sa kanyang silid. Dahan-dahan siyang dumilat, at sa kanyang lamesa, may isang lumang libro. Hindi ito itim, kundi pulang kulay dugo. Sa takip nito, isang bagong mensahe. Ang mansyon ay maaring nawasak, pero ang sumpa ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay kami, Adrian. Nakaupo si Adrian sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa pulang aklat na lumitaw sa kanyang lamesa. Hindi niya ito dinala mula sa mansyon. Hindi ito dapat umiral. Ngunit narito ito, at sa takip nito, may nakaukit na mga salitang bumabalot sa kanyang isipan. Ang mansyon ay maaring nawasak, pero ang sumpa ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay kami, Adrian. Napalunok siya. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May kumatok sa kanyang pinto. Napatingin siya rito, naninikip ang kanyang dibdib sa kaba. Muli na namang bumalik ang parehong tanong. Bubuksan niya ba ito? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Hinawakan niya ang seradura, ngunit bago niya ito mabuksan, bumalik sa kanyang isipan ang huling bises na may kumatok sa kanyang pinto. Ang huling bises na siya ay hinila pabalik sa mansyon. Huwag mong buksan. Bulong ng isang tinig sa loob ng kanyang isipan. Ngunit bago niya magawang umatras, mas malakas na. At sa loob ng isang iglap, bumukas ang pinto ng kusa. Sa labas ng kanyang apartment, walang tao. Ngunit may isang itim na sobre na nakalapag sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Sa loob, may isang sulat na nakasulat sa pulang tinta. Isang araw, isang gabi, isang huling pagkakataon. Kung hindi ka babalik sa mansyon, may ibang papalit sa iyong lugar. At kung hindi ikaw, sino ang susunod? Sa ilalim ng liham, may isang larawan. Pagtingin niya rito, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Lola Saning. Hindi, sigaw niya, agad na itinapon ang sulat. Ngunit pagtingin niyang muli, wala na ang sobre, parang hindi ito kailanman lumitaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang may oras lamang siyang natitira upang pigilan ito. Kung hindi siya babalik, ang mansyon ay kukuha ng iba. Walang pag-alinlangan, lumabas siya ng apartment, tinungo ang kanyang sasakyan, at agad na bumiyahe pabalik sa bayan ng Damiao. Alam niyang ito lang ang paraan para tuluyang tapusin ang lahat. At sa kanyang likuran, sa kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan, nakita niyang may nakangiting anino sa backseat. Mabilis na bumilis ang paghinga ni Adrian habang minamaneho ang kanyang sasakyan sa madilim na daan patungo sa bayan ng Damiao. Sa kanyang rearview mirror, malinaw niyang nakita ang isang anino sa likuran ng sasakyan. Hindi ito ordinaryong anino. May pulang mata ito at nakangiti. Adrian, alam mong hindi mo na ito matatakasan. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang mga kamay sa manibela
parang pilit siyang hinihila palayo sa daan. Hindi. Hindi ako babagsak sa bitag nyo, sigaw niya, pilit hinahawakan ang kontrol ng sasakyan. Ngunit sa isang iglap, biglang bumangga ang sasakyan sa isang puno sa gilid ng daan. Lumutang ang kanyang diwa, unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Ang huling bagay na narinig niya ay ang tinig ng anino. Handa ka na bang bumalik? Nagising si Adrian sa malamig na sahig. Dahan-dahan siyang bumangon at napansin niyang nasa isang malawak na bulwagan na siya. Hindi ito ospital, hindi ito ang kanyang sasakyan. Narito na naman siya sa mansyon. Hindi ito pwede, sigaw niya habang umatras. Ngunit sa kanyang harapan, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Si Don Fausto, nakasuot ng itim na balabal, may hawak na lumang baston na may pulang hiyas. Nakangiti ito, tila hinihintay ang kanyang pagbalik. Maligayang pagbabalik, Adrian, anito. Alam mong hindi ka makakatakas magpakailanman. Pilit ni Adrian na kalmahin ang sarili habang tumingin sa paligid. Mula sa sulok ng silid, may isang altar na itinayo, at sa gitna nito, nakagapos si Lola Saning, mahina at tila walang malay. Hindi, wala siyang kasalanan. Ngumiti si Don Fausto. Alam mo kung paano gumagana ang mansyon, Adrian. Kung hindi ikaw ang magpapatuloy ng sumpa, may ibang papalit sa iyo. At sino ang mas magandang kahalili, kundi siya? Nanginig ang katawan ni Adrian. May isa pang paraan. Dapat may paraan para tapusin ito nang hindi niya kailangang isakripisyo ang sarili o si Lola Saning. Muli niyang nakita ang pulang aklat sa mesa. Binuksan niya ito at sa huling pahina may nakasulat na bagong pagpipilian. Tanggapin ang mansyon at maging bagong tagapagmana, kapalit nito ay malaya si Lola Saning. Labanan ang mansyon, ngunit ilalayo nito si Lola magpakailanman sa isang lugar kung saan hindi niya ito naalala. Adrian, oras na upang pumili ka, bulong ni Don Fausto. Ikaw ba ang susunod na magiging hari ng mansyon? Nanlalamig ang kanyang kamay habang hawak ang aklat. Ngunit sa halip na sagutin si Don Fausto, ibinagsak ni Adrian ang libro sa sahig at inapakan ito ng buong lakas. Hindi na ako susunod sa inyong patuloy na siklo. Biglang lumindol ang buong mansyon. Nagsimulang gumalaw ang mga anino, bumalot sa buong paligid, habang si Don Fausto ay napasigaw sa galit. Hindi mo maaring gawin ito. Mabilis niyang tinanggal ang tali ni Lola Saning at hinila ito papalayo mula sa altar. Ngunit bago pa sila makatakbo, bumagsak ang kisam ng mansyon, bumuka ang lupa, at lumabas ang isang halimaw na gawa sa purong anino. Kung hindi ka magiging tagapagmana, Adrian, kakainin ka ng mansyon. Sa huling sandali, hinawakan ni Adrian ang baston ni Don Fausto, itinaas ito, at ipinukpok sa lupa. Tapusin na natin ito. Isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong mansyon. Sumisigaw ang lahat ng anino, parang sinusunog ng liwanag na iyon. Si Don Fausto ay bumagsak sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha, habang ang anino niyang halimaw ay natunaw sa hangin. Ang mansyon ay tumumba, bumagsak, at sa isang iglap, naging abo. Nagising si Adrian sa isang malawak na parang. Nasa tabi si Lola Saning, walang sugat, walang galos. Wala na ang mansyon, wala na ang kadiliman, tahimik na ang lahat. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Tumingin si Lola Saning sa kanya. Adrian, tapos na ang sumpa. Bumalik sa normal na buhay si Adrian. Nakalimutan na ng mundo ang tungkol sa mansyon. Ngunit isang gabi, habang nasa kanyang apartment, may napansin siyang isang bagay sa kanyang lamesa. Isang maliit na itim na piraso ng abo. At sa salamin, sa gilid ng kanyang paningin, may isang anino na nakangiti. Nakatitig si Adrian sa maliit na itim na abo na nakapatong sa kanyang lamesa. Dahan-dahan niyang inabot ito, ngunit nang halos madampi niya ito, biglang kumilos ang abo, bumuo ng isang simbolo, isang mata. Muli niyang narinig ang pamilyar na tunog mula sa kanyang pintuan. Malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Tapos na ito, bulong niya sa sarili. Hindi na ako babalik sa mansyon. Pero bakit pakiramdam niya, hindi pa ito tapos? Mabigat ang kanyang paghinga habang lumapit sa pinto. Sa kanyang isip, naglalaro ang dalawang posibilidad. Buksan ito at harapin kung anuman ang nasa kabila. Huwag itong buksan, ngunit isugal ang hindi niya alam na kapalit. Huminga siya ng malalim at inabot ang seradura. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala siyang nakita. Ngunit sa sahig, may isang sobre. At sa loob nito, isang sulat na nakasulat sa pulang tinta. Tapos na ang mansyon, pero hindi pa ang sumpa. Ang kadiliman ay lumipat na, at naghahanap na ito ng bagong tahanan. Sa likod ng sulat, may nakasulat pang isa pang mensahe. Ikaw ba ang susunod?
O may iba nang kinuha ang iyong lugar? Nagmamadaling tinawagan ni Adrian si Lola Saning. Lola, kailangan kitang makita. May nangyayari ulit. Walang sumagot sa kabilang linya. Paulit-ulit niyang tinawagan. Wala pa rin. Dahil dito, agad siyang tumakbo palabas ng kanyang apartment at nagtungo sa bahay ni Lola Saning. Pero pagdating niya roon, wala na ang bahay. Parang hindi ito kailanman umiral. Nanginginig si Adrian habang nakatayo sa harap ng bakanteng lote kung saan dapat naroon ang bahay ni Lola Saning. Impossible ito, nandito lang ito noon. Nilingon niya ang isang matandang babae na dumaan. Manang, nasaan po ang bahay dito? Nagtaka ang babae. Anong bahay? Wala namang bahay dito mula pa noon. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi, nandito lang ito. Dito nakatira si Lola Saning. Napaatras siya. Anong nangyayari? At noon niya napansin ang isang bagay sa lupa. Isang lumang litreto. Pinulot niya ito at nanlaki ang mata niya sa nakita. Larawan iyon ng mansyon. At sa harapan nito, may isang bagong nakatayo sa gitna ng hagdan. Isang matandang babae. Si Lola Saning. At sa kanyang mga mata, may pulang liwanag. Hindi siya makahinga. Si Lola Saning ang bagong tagapagmana ng sumpa. Napaupo siya sa damuhan, hindi makapaniwala. Nailigtas niya ang sarili niya, pero siya ang nawala. Biglang lumakas ang hangin. Narinig niya ang isang boses mula sa kanyang likuran. Pumili ka na, Adrian. Ikaw ba ang babalik? O hahayaan mong si Lola ang manatili sa dilim? Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang itim na anino na pamilyar sa kanya, si Don Fausto. Nakangiti. Minsan, hindi natin napapansin kung sino ang isinakripisyo natin para sa ating kalayaan. Anito, handa ka bang bumalik para iligtas siya? O hahayaan mo siyang maging bagong amo ng mansyon? Napakuyom ang kamao ni Adrian. Handa ba siyang bumalik? O wala na siyang magagawa? Nakatitig si Adrian kay Don Fausto, na nakatayo sa harapan niya, isang aninong nilalang na tila hindi nasasakupan ng mundong ito. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang lumang litreto ng mansyon, at sa gitna ng hagdan nito, naroon si Lola Saning, na ngayon ay may pulang mata. Ano ang pipiliin mo, Adrian? Bulong ni Don Fausto. Ibabalik mo ba ang sarili mo sa mansyon, o hahayaan mong siya ang maging tagapagmana? Muli niyang naramdaman ang lamig ng hangin. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Akala niya tapos na ang lahat. Ngunit hindi pala. Bakit si Lola Saning? Tanong niya. Hindi siya dapat kasali rito. Umiling si Don Fausto, tila naaliw sa kanyang pagkalito. Hindi ba malinaw, Adrian? Kapag may isang lumaya mula sa mansyon, may isang kailangang pumalit. Nanlaki ang mata ni Adrian. Ibig mong sabihin ito ang naging kapalit ng pagpili kong lumaban? Ngumiti si Don Fausto. Ang mansyon ay hindi nawawala, Adrian. Lumipat lamang ito sa bagong tagapagmana. Sa isang iglap, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Narinig niya ang isang boses sa kanyang isipan, hindi kay Don Fausto, kundi kay Lola Saning mismo. Huwag kang bumalik, Adrian. Huwag mong hayaang makuha kanilang muli. Napatingin siya sa litrato. Si Lola Saning, ang nagligtas sa kanya, ang umalalay sa kanya noong nawala ang kanyang mga magulang, ang naniwala sa kanya noong sinabi niyang may sumpa ang mansyon. At ngayon, siya ang napasama sa sumpang iyon. Nagsimulang gumalaw ang hangin. Muli siyang tinitigan ni Don Fausto. Ano, Adrian? Pipiliin mo bang bumalik at palayain siya, o magpapanggap kang wala nang dapat ayusin? Napakuyom ang kamao ni Adrian. Kung babalik ako, may paraan ba para tuluyan ng sirain ang mansyon? Ngumiti si Don Fausto. Siguro nga. Pero sa bawat siklo, palaging may kailangang maiwan. At paano kung ayokong may maiwang kahit sino? Tanong niya. Tumaas ang isang kilay ni Don Fausto. Kung may natuklasan kang paraan para tapusin ito, ikaw ang unang makakagawa niyan. Pero tandaan mo, Adrian, kapag bumalik ka, baka wala ka ng sansang umalis muli. Tumayo si Adrian sa gitna ng kalsada, hawak ang litrato, habang ang malamig na hangin ay umikot sa kanyang paligid. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kung ganun, babalik ako, mahina niyang sabi. Nagpakita ng mas malaking ngiti si Don Fausto. Ganyan nga, bata. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid ni Adrian. Narinig niya ang mga pamilyar na bulong ng mga anino. At nang dumilat siya, naroon na naman siya. Sa harapan niya, nakabukas ang pinto ng mansyon, mas mataas, mas madilim, at mas makapangyarihan kaysa dati. At sa loob nito, narinig niya ang mahina ngunit matigas na tinig ni Lola Saning. Adrian, bakit ka bumalik? Muli siyang huminga ng malalim. At sa huling pagkakataon, pumasok siya sa loob,
handa nang tapusin ang sumpa minsan at magpakailanman. Sa sandaling tinawid ni Adrian ang tarangkahan ng mansyon, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ang hangin ay mas mabigat, ang dilim ay mas matindi, at ang mga bulong ay mas malinaw. Sa loob, narinig niyang muli ang tinig ni Lola Saning. Adrian, hindi mo na dapat ginawa ito. Tumakbo siya papasok sa bulwagan, pilit hinahanap kung nasaan ang matanda. Sa itaas ng hagdanan, doon niya nakita si Lola Saning, pero hindi na siya ang dating Lola Saning. Suot niya ang isang itim na balabal, at sa kanyang mga mata, nagniningas ang pulang liwanag ng mansyon. Lola, sigaw ni Adrian. Lumaban ka. Hindi ikaw ang may-ari ng mansyon. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Bakit hindi, Adrian? Bulong niya. Ngayon, ako na ang tagapagmana. Napaatras si Adrian. Hindi ito maaring mangyari. Sa kanyang likuran, lumitaw si Don Fausto, nakatingin sa eksena ng may kasyahan. Alam mo ba kung ano ang ironi nito, Adrian? Bulong niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napunta rito. Tumingin siya kay Lola Saning, at doon niya napansin ang mga kadena ng anino na nakapulupot sa kanyang mga kamay. Hindi siya ang pumili na maging tagapagmana. Napilitan siya. Ikaw ang dapat na narito, Adrian, pabulong na sabi ng matanda. Pero tinanggap ko ito, para may layo ka. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Hindi ito ang dapat na mangyari. Pero natawa lang si Don Fausto. Kung gusto mong palayain siya, may paraan. Itinuro nito ang gitna ng bulwagan, naroon ang isang itim na altar, at sa ibabaw nito ay isang bagong pulang aklat. Buksan mo ang aklat, Adrian, bulong ni Don Fausto. At itama ang iyong pagkakamali. Lumapit si Adrian sa aklat, nanginginig ang kanyang kamay. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang malakas na alon ng dilim ang bumalot sa buong mansyon. Narinig niya ang isang pamilyar na tinig, ang kanyang sariling tinig. Adrian, bakit mo ito ginagawa? Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang kanyang madilim na bersyon, ang aninong minsan nang pinilit siyang palitan. Ngumiti ito. Sabi ko naman sa'yo, babalik ka rin. Biglang sumara ang mga pinto ng mansyon. Ang buong paligid ay nagsimulang gumalaw, parang buhay na nilalang na gustong lamunin silang lahat. Si Lola Saning ay pilit lumalaban sa mga aninong humahawak sa kanya, ngunit tila lumalakas ang kapit ng kadiliman. Adrian, hindi ka maaring matalo, sigaw niya. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa aklat, at hinarap ang kanyang anino. Hindi mo na ako kontrolado. Ngumiti ang kanyang madilim na bersyon. Tingnan natin kung kaya mong labanan ang sarili mo. Sa isang iglap, sumugod ito sa kanya, at nagsimula ang pinakamalaking laban niya sa sarili. Habang nagsasagupaan silang dalawa, unti-unting lumulubog ang mansyon sa sarili nitong anino. Si Don Fausto ay tumatawa sa isang tabi, pinagmamasdan sila. Napakagandang eksena, hindi ba? Walang kahit sino ang nananalo laban sa sarili niya, Adrian. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Adrian. Habang pinipilit siyang hatakin ng kanyang anino, muli niyang binuksan ang pulang aklat, at sa huling pahina nito, nakita niya ang isang nakasulat. Upang tapusin ang siklo, kailangang sirain ang mismong puso ng mansyon. At ang puso ng mansyon ay ikaw. Napalunok siya. Ibig sabihin, ang paraan para matapos ito ay kailangang mawala rin ako. Sa sandaling tinawid ni Adrian ang tarangkahan ng mansyon, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ang hangin ay mas mabigat, ang dilim ay mas matindi, at ang mga bulong ay mas malinaw. Sa loob, narinig niyang muli ang tinig ni Lola Saning. Adrian, hindi mo na dapat ginawa ito. Tumakbo siya papasok sa bulwagan, pilit hinahanap kung nasaan ang matanda. Sa itaas ng hagdanan, doon niya nakita si Lola Saning, pero hindi na siya ang dating Lola Saning. Suot niya ang isang itim na balabal, at sa kanyang mga mata, nagniningas ang pulang liwanag ng mansyon. Lola, sigaw ni Adrian. Lumaban ka. Hindi ikaw ang may-ari ng mansyon. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Bakit hindi, Adrian? Bulong niya. Ngayon, ako na ang tagapagmana. Napaatras si Adrian. Hindi ito maaring mangyari. Sa kanyang likuran, lumitaw si Don Fausto, nakatingin sa eksena ng may kasyahan. Alam mo ba kung ano ang irony nito, Adrian? Bulong niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napunta rito. Tumingin siya kay Lola Saning, at doon niya napansin ang mga kadena ng anino na nakapulupot sa kanyang mga kamay. Hindi siya ang pumili na maging tagapagmana. Napilitan siya. Ikaw ang dapat na narito, Adrian, pabulong na sabi ng matanda. Pero tinanggap ko ito, para may layo ka. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Hindi ito ang dapat na mangyari. Pero natawa lang si Don Fausto. Kung gusto mong palayain siya, may paraan.
Itinuro nito ang gitna ng bulwagan, naroon ang isang itim na altar, at sa ibabaw nito ay isang bagong pulang aklat. Buksan mo ang aklat, Adrian, bulong ni Don Fausto. At itama ang iyong pagkakamali. Lumapit si Adrian sa aklat, nanginginig ang kanyang kamay. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang malakas na alon ng dilim ang bumalot sa buong mansyon. Narinig niya ang isang pamilyar na tinig, ang kanyang sariling tinig. Adrian, bakit mo ito ginagawa? Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang kanyang madilim na bersyon, ang aninong minsan nang pinilit siyang palitan. Ngumiti ito. Sabi ko naman sa'yo, babalik ka rin. Biglang sumara ang mga pinto ng mansyon. Ang buong paligid ay nagsimulang gumalaw, parang buhay na nilalang na gustong lamunin silang lahat. Si Lola Saning ay pilit lumalaban sa mga aninong humahawak sa kanya, ngunit tila lumalakas ang kapit ng kadiliman. Adrian, hindi ka maaring matalo, sigaw niya. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa aklat, at hinarap ang kanyang anino. Hindi mo na ako kontrolado. Ngumiti ang kanyang madilim na bersyon. Tingnan natin kung kaya mong labanan ang sarili mo. Sa isang iglap, sumugod ito sa kanya, at nagsimula ang pinakamalaking laban niya sa sarili. Habang nagsasagupaan silang dalawa, unti-unting lumulubog ang mansyon sa sarili nitong anino. Si Don Fausto ay tumatawa sa isang tabi, pinagmamasdan sila. Napakagandang eksena, hindi ba? Walang kahit sino ang nananalo laban sa sarili niya, Adrian. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Adrian. Habang pinipilit siyang hatakin ng kanyang anino, muli niyang binuksan ang pulang aklat, at sa huling pahina nito, nakita niya ang isang nakasulat. Upang tapusin ang siklo, kailangang sirain ang mismong puso ng mansyon. At ang puso ng mansyon ay ikaw. Napalunok siya. Ibig sabihin, ang paraan para matapos ito ay kailangang mawala rin ako. Sa isang iglap, tumingin si Adrian kay Lola Saning. Alam niyang may isang kailangang manatili upang sirain ang mansyon. At alam niyang hindi ito dapat ang matanda. Kaya, sa huling pagkakataon, ngumiti siya. Lola, salamat sa lahat. Hindi, Adrian. Huwag mong gawin iyan. Ngunit huli na. Humarap siya sa kanyang madilim na bersyon, at sa isang iglap, niyakap niya ito. Ikaw ang huling bahagi ng sumpa, bulong niya. At tapos na ang siklo natin. Nagningning ang buong mansyon. Nayanig ito, bumukas ang lupa, at sa isang iglap, isang matinding pagsabog ng liwanag ang lumamon sa lahat. Si Don Fausto ay sumigaw sa galit. Ang kanyang madilim na bersyon ay unti-unting natunaw. At si Lola Saning ay itinulak palabas ng mansyon. Buhay, ngunit wala na si Adrian upang saluhin siya. Nagising si Lola Saning sa labas ng gubat. Humihingal siya, nanginginig sa lamig. Nang lingunin niya ang lugar kung saan naroon ang mansyon, wala na ito. Sa halip, isang itim na abo lamang ang naiwan. Napaluha siya. Adrian, anak. Lumipas ang panahon. Nakabalik sa normal na buhay si Lola Saning. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na babalik si Adrian. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang lumang bahay, may narinig siyang. Napalingon siya. Sa kanyang pintuan, may isang sobre. Binuksan niya ito at sa loob, may isang sulat. Lola, tapos na ang mansyon. Wala na ang sumpa. Huwag mo na akong hanapin. Malaya na tayo. Adrian. Ngumiti si Lola Saning, ngunit kasabay nito, tumulo ang kanyang luha. Sa huling pagkakataon, tumingala siya sa langit, at sa ilalim ng buwan, alam niyang si Adrian ay naroon pa rin, kahit hindi na niya ito muling makikita. Wakas. At dito nagtatapos ang kwento ng mansyon sa gitna ng gubat, isang alamat ng kadiliman, pagsubok, at sakripisyo. Sa bawat pahina ng kwentong ito, pinakita natin kung paano maaring bumalik ang mga multo ng nakaraan, kung paano ang sumpa ay maaring humabol sa isang tao, at kung paano ang tapang at pagmamahal ay maaring maging tanging sandata laban sa dilim. Si Adrian ay isang halimbawa ng taong handang lumaban, kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang kalayaan. Ang mansyon ay maaring naglaho, ngunit ang alaala ng kanyang pagsubok ay mananatiling buhay, at magsisilbing paalala na minsan, ang tunay na tapang ay hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap sa sarili mong bangungot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. Naway patuloy kayong suportahan ang aking mga kwento at maging bahagi ng mas marami pang mga kwentong puno ng misteryo, takot at pag-asa. Hanggang sa muli, mag-share at mag-subscribe. Ang dilim ay maaring mawala, ngunit ang alaala ng takot ay nananatili. Maraming salamat.